Pagpalang araw po ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Kami po ay hahawit ngayong hapon na ito. Kasi po meron kaming gawain sa dakong ito. Kung tawagin namin ito, Bible Study or Garden Bible Study. Kasi nasa garden po kami Kung inyong mapapansin wala kami sa loob ng tahanan. Kami po ay nasa labas ng tahanan at makita nyo naman maraming puno. Kaya tinatawag po namin Garden Bible Study ito Pero bago kami papalahot sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, kami po muna ay kakanta. Ang hahawitin namin ay Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Okay? 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kay laging tapat kong magmahal, ang iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ay kay walang katulad, tunay ay kay di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal, ang iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Panginoon Diyos, minsan pa kami po ipapalahot ng pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa. Kailangan upang maunawahan namin ang iyong turo at aral, sapagkat ang iyong turo at aral ay pagkain ng aming kaluluwa. Samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay? Once again, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Kami po ngayon ay papalahot na sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang ating papaksayin, Tatay Yogos, ang nagit at narinig ni Juan, siyang pinapatutuhon niya upang makasama natin ang Diyos at ang anak. Amen. Amen. Tatay Yogos, basahin niyo po Unang 1. Opo. Sa Unang 1, basahin natin yung sinasabi ni Juan. Dito sa Unang 1, chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun. Hanggang 7 po o kaya hanggang lang, diba? Napasobra yata. 6 hanggang 6 lang po. Purihin ang Panginoon, Unang 1. Unang 1, Ayan, Unang 1, chapter 1. Verse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Tugtong niya po yung 7 hanggang 8 na, Tayo Yogos. Hanggang 7 lang po pala, 7. Yan. Diyan pinapaliwanag ni Juan. Kasi si Juan, isa sa mga lingkod ng Diyos yan, Ito po yung patutuhon niya. Na sinabi ni Juan, yung aming nakita, narinig, nahawakan ng aming mga kamay, ang aming kinukwento sa inyo.
po, noong palang panahon nila yon, ay ang kinukwento pala nila noon ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus, ano? Pero sa panahon natin ngayon, kung mayroon mang kinukwento ang tao, ang tawag naman nila sa kanila, mga marites. Di po ba, no? Mga marites daw. Ibig sabihin, ay, ano kasi, anong ibig sabihin ng ating marites, Ate Yugos? Yung dalahira ba? Sige, baka mapunta tayo sa dalahira. Pagibasa niyo po. Opo. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na. Ang salita nagbibigay buhay. Siya ay amin narinig at nakita, napagpasdan at nakahawakan. Nakayahag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinapatutuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nahayag na sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo, sa aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at ang kanyang anak na si Jesus Kristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ito ang amin narinig sa kanyang anak at pinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anuman kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo may pagkakaisa sa Kanya, ngunit namuhay naman tayo sa kadiliman, nagsinungaling na tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung mabuhay tayo sa liwanag, gaya niya na sa liwanag tayo nakakaisa at sa lahat atin kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Amen. Maliwanag po, ano? Unang-unang sabi ni Juan, yung aming narinig, nakita, nahawakan. Siya po ang kanyang kinukwento sa panahon niya. Yun po ang kanyang pangangaral sa kanyang panahon. Wala pong iba kung sino ito. Alam nyo, di naman po binanggit dito kung sino yung nakita na nahawakan, namuhay sa piling namin. Ano? Ngayon, para po makita natin kung sino yung tinutukoy niya, kailangan meron pong kasunod na talatayan para makilala natin kung sino yung sinasabi ni Juan o sino yung binibida ni Juan sa kanyang sulat. Kasi maliwanag naman po yung sinabi niya eh. O, anong sabi ni Juan? O, di ba napakaliwanag? O, tignan natin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pagkikisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Importante pong magkaroon tayo ng pagkikisama sa Diyos at sa kanyang anak. O dito pala parang nauulahan na natin, ano? Diyos at anak lang ang pinag-uusapan. Kung sa Biblia, may Diyos Ama, mayroong anak. Siyempre, kailangan to be specific po tayo, ano? O tatayo, basahin mo sa 1, 1, 2, 3, tapos punta ka sa 14. Para makita natin kung sino yung anak na tinutukoy ni Juan. 1. Apo, sa sulat naman ni Juan, 1. 1, 1, 2, 3. At saka ka pumunta sa 14. Ayan, makikita natin dyan kung sino yung anak na tinutukoy naman ni Juan sa kanyang epistola, no? Yung unang binasa ni Tatay Hogos, yung hanggang 7, no? Tandaan nyo po yan. Magtsaga-tsaga lang po kayo. Alam niyo po sa pakikinig ng salita ng Diyos,
nakukuha din po sa tiyaga yan. Kasi yan po naman ang nakalagay talaga sa Biblia, ang pagtsatsaga ng mga banal ng Diyos. Ano po? Kailan magtsaga lang po tayo dahil pagkain naman po ito ng ating kaluluwa. O tayo, Gos, kung nakita mo na ba? Basahin mo. Agantos na Opo. salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha lahat ang bagay sa pamagitan niya na walang anumang nilikha ng hindi sa pamagitan niya. 14. Sa 14 pa, no? Oh, Naging tao ang salita at naninirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalawatian tunay na sa kanyang bilang kay isang anak ng Ama at siya ang puspos ang kagandaan loob at ang katotohanan. Yun lang. amen. Maliwanag na po, ano? Para hindi lang kayo makonfuse, ano? Maliwanag yung anak, si Jesus po yan. Yung tatay at saka yung anak, ang sabi diyan, magkasama po sila in the beginning. Ibig sabihin po ng sa pasimula, wala pa pong lupa. Kaya wala pang tao, wala pang dagat, wala pang hayop, wala pang halaman. Magkasama na po ang Diyos at ang kanyang anak sa langit. Ngayon, tignan naman natin kung talagang sa langit nga ba sila magkasama. Tignan naman natin yung sulat ni San Pedro dito po sa Mateo Tayogos. Para lang maging kumpleto tayo kasi nagbabasa po tayo ng Biblia, hindi po tayo anong sabi rito? Nagdadagdag, nagbabawas. Kung mapapasin nyo po, ito ang Biblia ni Tatay Yogos. Tatay Yogos, ganun mo nga. O yan o. Yung magandang balita Biblia, malaki po, ano, yan. Tagabasa lang si Tatay Yogos. So, imposibleng lolokohin pa kayo niyan. 80 na yan. Sa chapter, tignan nga natin. Yung revelation ng Diyos sa pamamagitan ni San Pedro, ano. Isipin nyo po, may revelation pala ang Diyos tungkol kay Jesus na ginamit yung bibig ni San Pedro. Dito po sa chapter 16, Tayogos, Mateo 16. Mula sa 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yun. Para makita natin kung taga saan po yung dalawa na yan. Ano po? Sa mga binasa ni Tatay Yogos, wala pong nababanggit na sila kung saan nakatira yung mag-ama. Pero dito mismo po ang Diyos Ama, siya na po ang magre-reveal sa pamamagitan ng bibig ni San Pedro na apostol. Ano po? Yan. Tayo Yogos, pag nakita mo, basahin mo, ano? Mateo 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yun lang po. Opo, pag nakita nyo po, basahin nyo na, no? Para ito po yung mga kasama natin sa Garden Bible Study, no? Meron pong adult, merong katamtamang edad, meron pong bata. Baka magtataka kayo bakit may bata. Ang bata po may kaluluwa din eh. Lahat tayo nangangailangan nitong spiritual food. Pag nakikinig ka, ibig sabihin pinakakain mo ang iyong kaluluwa. Po, spiritual food po ang tawag dyan. Sige tayo, boss. Opo. 3. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, Sa Mateo 16. Ay. 16, 13. Doon mo simulan. No?
Mateo 16 po. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opo. Ayan. Para makita natin, ang Diyos mismo po ang nag-reveal kung taga saan sila. Ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesus. Kasi po, mayroong mga reliyon nagtuturo. Dadahanan natin mamaya yan. Ano po? Babasahin. Opo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya siya ang kanyang mga alagad. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo, Juan, na tagapagbautismo. Sabi po na naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi kung kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi sa kanya ni Jesus, pinagpalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito ay hindi niyag sa iyo ng sino man tao, kundi ang aking Ama na sa langit. Yun po, ano? At sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at ang ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ng aking iglesia at ang kapangyarihan kamatayan ay hindi madadagsilabas sa kanya. Yun po, ano? Purihin ang Panginoon. Maliwanag, ano po? Nang magtanong si Jesus, sabi niya kay Pedro, Pedro, sino ako? Sabi ng mga tao. Maliwanag ang sagot ni Pedro. Kayo daw po'y propeta. Oh, nagtanong uli. Sa inyo naman, sino ako? Ang sagot ni Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, yung sagot ba ni Pedro na yon? Napakaliwanag, napakaiksi, ano? Ikaw ang Kristo. Oh. Ngayon, ang sabi ni Jesus, kanino galing yon? Yung sinalita ni Pedro, nang magtanong si Jesus, para sa inyo, sino ako? Sabi niya. Oh. Anong sagot ni Jesus sa sagot ni Pedro? O tayo ko, sulitin mo yung verse 18 nga. Ay, sa 17. Ito yung magandang paksa dito, yung 17. Kung sino nag-reveal ng salita ni San Pedro. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito ay ninayag sa iyo ang sino man tao, kundi ang aking Ama ng sa langit. Amen. Anong sabi ni Jesus? Yung palang sagot ni Pedro sa tanong ni Jesus kung sino ako sa inyo. Ang sumagot pala doon, ang Diyos Ama pala. Ginamit lang po yung labi o yung bibig ni Pedro. Ang nag-reveal po mismo ang ating Panginoong Yesukristo. Kaya isa po si Pedro sa mga napahayagan ng Diyos. Anong pinahayag niya sa kanya? Nasa langit ka. At itong si Jesus, ang sabi ng Diyos, siya ang Kristo. Ibig sabihin, siya po ang tagapagligtas. Amen. So ngayon po, nakabuo na tayo ng konting drawing, ano? Konklusyon. Yung tinutukoy ni Juan na aming narinig, nakita at nahawakan ng aming kamay.
Napakahalaga po nun, ano? Ang tinuturo naman ni Juan na tayong mga taong makarinig sa kanya ay magkaroon tayo ng pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak. Tayo bilang tao, tandaan niyo po, kung minsan bilang tao, nakikisa po tayo sa iba't ibang layunin dito sa lupa eh. Lalo na kung mahal mo yung namumuno, makikisa ka kahit hindi maganda yung plano niya. Pero mas maganda kung maging kaisa tayo ng Diyos at ang Yesus. Eh bakit po mas maganda yung sa Diyos at kay Yesus? Bakit? Darating ang panahon, lahat naman tayo po ay mamamatay. Ang Diyos sa langit. Tandaan nyo, si Yesus ang magdadala sa langit. Wala pong pwedeng magdala sa langit kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung mahalagang plano eh. Lahat tayo dadalhin sa langit ni Yesus. Kaya yung sinasabi ni Juan, yun ang kanyang kinukwento. Yun ang kanyang kinukwento sa kanyang panahon. Ano yung kwento niya? Tayong mga tao, kailangan magkaroon tayo ng pakikisa sa Ama at sa kanyang anak. Ano mang layunin ng buhay natin dito sa lupa, kaibigan, dapat, ako hindi ko naman po sinabing huwag kayo makipagkaisa sa inyong mga kaibigan. Halimbawa, mas maganda kung makikipag-isa ka man, ay walang iba kundi sa Diyos at sa kanyang anak. Kasi po, sabi ko nga po sa inyo, lahat naman tayo mamamatay pagdating ng araw. Okay, balikan natin si Juan. Ano pong sinabi ni Juan dito sa kanyang unang sulat ni Juan kanina? Ano po? Okay. Tayo, Gos, balikan natin yung unang Juan na binasa mo, ano? Ulitin mo lang yung binasa mo sa unang entrada natin kanina. Ayan, kung ano yung sinasabi ni Juan. Kasi, para maliwanagan natin, ano po? Ayan. Sa unang 1, chapter 1, verse 1, 2, 3, 4, 5. Yun, 6, 7. Ulitin mo tayo, Gos, ano? Sulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ay siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay amin narinig at nakita sa pagmasdan at hawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatutuhanan namin na pinangaral sa inyo ng buhay na walang hanggang nakasama ng Ama at nahayag na sa amin. Pinahayag nga namin sa inyo ang amin nakita narinig upang makasama kayo sa amin pagkikita sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ito ang amin narinig sa Kanya, anak, at pinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anuman kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo may pagkakaisa sa Kanya, ngunit namuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namuhay ayon sa katotohanan. Amen. Kado po. Yan, ano? Anong sabi ni Juan? Buhay na walang hanggan. Ang issue rito, buhay na walang hanggan. Ngayon, dalawa po yan. Tandaan nyo ha. Langit, buhay na walang hanggan yan. Eternal po yan. Impyerno, buhay na walang hanggan din yan. Eternal din yan. So, ang ipinahayag niya ay tungkol sa buhay na walang hanggan. O, pag-ibasa mo naman, Tatay Ogos, unang 1, chapter 5, sa 20. Yan.
tingnan natin na sinabi dito naman ni Juan. Kasi meron po dinideklara si Juan na buhay na walang hanggan. No? Tandaan po ninyo, buhay na walang hanggan. Dalawa lang po yan. Maharing langit, maharing impyerno. Pero, 20. opo, unang Juan 20. Pero sigurado ako, yung sinasabi ni Juan na buhay na walang hanggan, langit po yan. Ano po? Langit. Yan, basahin ni Tatay Ogos. At nalalaman natin kaparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo na sa tunay na Diyos ang kanyang anak ay ni si Kristo. Siya ang tunay na Diyos na buhay na walang hanggang. Amen. O kita nyo po. Ang tinutukoy po na buhay na walang hanggan ay kay Jesus. Amen. Alam nyo po kapag tayong mga tao, wala tayong alam. Siyempre, wala tayong alam. Napapahamak tayo. Pero kapag ikaw ay dumadalo ng gawain ng Diyos, kagaya nito, Garden Bible Study, nire-reveal po yung mga importanteng mensahe. Paano ka magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat bilang mga tao, ano pong dapat natin tanggapin? Bagamat si Jesus po ay wala na dito sa lupa kasi natapos na po yung mission niya, namatay nga sa ibabaw ng krus, ano? Ang sabi niya nga doon, natapos na, it is finished. Ano po? Ngayon, nasa langit na si Jesus. Pero siya ay patuloy pang nagliligtas at patuloy na mamagitan doon sa mga lumalapit sa kanyang Ama. Hindi po nahinto ang pagliligtas ni Jesus. Mula noon hanggang ngayon sa ating panahon. Tignan po natin ng kasulatan pa. Tayo Gos, Hebreo 7:25. Ano ang sinasabi naman ng kasulatan? Yung bang pagliligtas ni Jesus natapos lang nung si pinako sa cross at wala na? Hindi po. Hebro. Opo. Chapter 7. Dito po sa Hebreo 7:25. O kaya, simulan mo sa 24, tayo Gos. 24:25. Ng Hebreo. Hebrew 7:24. Opo, hanggang 25 ha. Tayo Gos, yung dalawang talata lang po yan. Chapter 7, 24-25. Pag nakita mo tayo, Kos, basahin mo po. Twenty 25 daw. Opo. Ngunit si Jesus na buhay. Nakasa mo tayo, Kos. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kaya walang katapusan ang kanyang pagkapare. Dahil dito, lubusan niyang niligtas sa lahat na lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mabangkitan para sa kanila. Amen. Kita nyo po. Nasa langit na si Jesus.
Kaya hindi po nagtapos doon sa pagkamatay niya sa ibabaw ng krus. Maliwanag po, ano? Anong sabi sa talatang binasa ni Tatay Ogos? Tatay Ogos, ulitin mo nga yung verse 25 lang. 25 lang ha. Tignan natin. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kita niyo po. Ano daw si Jesus? Nabubuhay magpakailanman. Wala pong kamatayan. Kung ang Diyos po walang kamatayan, ganun din po ang anak si Jesus, wala rin kamatayan. Baka naman sabihin nyo, sino yung namatay sa cross? Yun po yung laman. Nang siya po yung nagkatawan tao, isinugo ng Diyos, wala siyang katawan tao, binigyan siya ng katawan. Yun po yung namatay sa ibabaw ng cross. Yung katawang kagaya natin. Pero muli siyang binangon ng Diyos, hindi na po yung katawan na yon na namamatay. Yung katawan na binigay sa kanya, katawan po na panlangit. Tandaan nyo po yan ha. Magkaiba yung katawan panglupa, iba po yung katawang panglangit. Yung katawang panlangit, yun ay sa langit. Pero yung panlupa, dito lang po sa lupa yun. Kaya pagdating ng araw, lahat naman tayo mamamatay. Pero papalitan lang po ang katawan natin. Ngayon, doon lang po sasabihin ng Diyos kung saan ka pupunta. Kung sa impyerno o sa langit. Pero yung katawan mo, buhay ka mandatnan o patay ka mandatnan, babaguhin po ang iyong katawan. Kung katawan panlangit o pang-impyerno. Kaya mas maganda po, magipagkaisa na lang po tayo sa Diyos at sa kay Kristo, ano? Parang ganito lang. Ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Ngayon, kung naman pupunta ka sa politika, ang representative po ng presidente ay ang kanyang mga congressman, congresswoman. Ganon po yan. Si Jesus tagapagligtas, kailangan isuko na po ang buhay natin kay Jesus. Kasi mayroong babalang nakalagay dito O kahit isuko mong buhay mo. Sige, tignan natin uli ha. May babala po kasi dito, sabi ni Juan. Meron siya kasing nabanggit dito. Kasi yung iba, ay isinuko ko na. Ganun lang ang sinasabi nila. Pero meron po sinasabi si Juan. Okay. Pababasa natin kay Tatay Ogos ito, ano? Para lang magkaintindihan po tayo, ano? Sa unang 1, chapter 1, yung 6, sa 6 ka naman magsimula, Tatay Ogos, ano? 7, 8. Yan, yung tatlong talata na yon. Tignan natin yung babala ni Juan. Yan ay isang babala. Magkadugtong yan pero kukunin lang natin yung babala. Kasi po, sa panahon natin, karamihan ng mga tao, pag sinabi mo si Jesus, anong sagot ng tao? Ay ako naman, may Jesus ako sa buhay. Pinagyayabang pa nila. Anong sabi ng iba? Eto nga, pinatato ko pa nga si Jesus Ganon po sila. Yung iba naman, yung mga t-shirt nila, eto nga yung t-shirt ko, mukha ni Jesus na nakabalandra dito. Marami pong mga paliwanag ang tao dyan. 7 po. Pero dito makikita natin kung paano ang pagkikipag-isa kay Jesus at sa Diyos. Basahin mo, Tatay Ogos. Mula 6. Unang 1, chapter 1, verse 6, 7, 8. Ayan. Pag nakita nyo po, basahin nyo, Tatay Ogos, ano? Mahalaga kasi itong malaman natin itong babalang ito. Na kailangan
ma-reminder tayo sa sulat ni Juan. Opo. Unang 1, chapter 1, verse 5, 6, 7. Ano po? Ayan, nakita nyo po, ano? Nasa labas po tayo. Garden po yan, no? Pag tagulan, ang ganda rito. Maraming halaman. Dahil hindi po tagulan, ayan, medyo natutuyot ng kaunti naman. Kasi tuyong-tuyo po talaga lupa eh. Kasi El Nino, nasa El Nino tayo eh. Unang 1, chapter 1, verse 5, 6, 7. Unang 1. Ito, unang 1 yan. Tayogos. Kalawang 1 yan eh. Sa 1, chapter 1. Ayan. Hanapin nyo po yung 5. Ayan 5. 5, 6, 7. Yan. Unang 1, chapter 1. 5, 6, 7. Opo, yun lang. Ito ang aming narinig ay sa kanyang anak at pinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo may pagkikaysa sa Kanya, ngunit namuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namuhay ayos sa katotohanan. Ngunit kung namuhay tayo sa liwanag, gaya sa liwanag tayo nagkaisa at lahat ng ating kasalanan na nilinis ang dugo Jesus ang kanyang anak. Kabalit, kung sinasabing tayo'y walang kasalanan, dinadahin natin ating sarili at wala sa atin ng katotohanan. Amen. Maliwanag po, ano? Ito. Anong sabi ni Juan? Kung sinasabi natin tayo may pagkikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman. Yun po yung mahirap. Ano po? Ang ibig sabihin po nito, ganito lang kasimple. Ibinigay mo ang buhay mo na kay Jesus. Sinuko mo na ang buhay mo kay Jesus. Pero nabubuhay ka pa rin sa kadiliman. Ibig sabihin ng dilim, sa Diablo, kay Satanas. Ibig sabihin, parang ganito Halimbawa, nabubuhay ka sa bisyo. Nung marinig mo yung aral ng Diyos sa pamagitan ni Jesus, sinuko mo buhay mo kay Jesus. Pagkatapos ang ginawa mo, nabubuhay ka uli sa bisyo. Yun ang ibig sabihin po ni Juan. Yun ay babala. Ang sabi niya, niloloko mo lang ang sarili mo niyan eh. Isipin nyo po, sarili nyo, niloloko nyo pala. Ano pang sabi ni Juan? Tuloy mo sa 9 at saka 10, Tatay Ogos. Idugtong mo lang yan para makita pa natin. Kaya hindi ito laro. Ano po? Kaya pinaayag ni Juan yung kanilang nakita at narinig para tayong mga tao, kung sakali man nabubuhay po tayo sa mali. Yun po ang ibig sabihin ni Juan. Magkaroon tayo ng pakikisa sa liwanag. Sino yung liwanag? Sinabi ni Juan dito, ang Ama ay liwanag.
Pagkatapos lumalakad ka pa sa kadiliman, aba iba naman yon. Tingnan natin ang sunod na talata, yung 9:10 Tayogos. Subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At nililisin tayo lahat ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin, hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ayun, maliwanag ano? Ibig sabihin, halimbawa, mahirap naman po sabihin sa harap ng tao, ay ako kay Satanas ako eh. Wala pong taong ganyan. Kahit nabubuhay po yung tao sa kawalang yan, pag sinabi kay Jesus, yan ang sasabihin niya eh, kay Jesus din naman ako eh. Walang tao nagsabi na ako'y kay Satanas. Wala po. Kung talagang totoo nakikisa ka na sa Diyos o kay Jesus, kailangan makita yung buhay mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po? Kasi lalabas ngayon na isa kang sinungaling at tiloloko mo sarili mo. Sasabihin mo, nakipagkaisa ka na kay Jesus, nakipagkaisa ka na sa Diyos Ama, pero yung buhay mo po rin ay nasa kadiliman. Ano? Kaya kung minsan po, ito po yung nakikita ng ibang tao. Anong sinasabi ng tao? Yan. Kunwari palasimba. Kunwari may Bible study. Pero pag nakita nila, tignan nyo naman ang ginagawa, baligtad. Hindi po ba ganun ang tao? Kaya mag-ingat po kayo. Lahat tayo mag-ingat tayo. Maging ang Panginoong Yesus sabi niya, mag-ingat kayo. Doon sa Mateo 24:4, mag-ingat kayo, sabi ni Jesus. Kailangan po maging awareness po, maging mapagmatsyag. Kasi ang tao po, ang tinitignan niya yung mali. Hindi niya po tinitignan yung mabuti. Lalo na yung mga kahaway ninyo, ay sigurado babantayan ka. Kung anong mali mo, yun ang imamarites niya. Lagot ka kay Marites, ka nga. Ano po? Tatandaan nyo po ha. Panguling talata, Tatayogos. Mateo 4:4. Panguli na po yan. Napakaganda po yung talatang ito. Na mismo ang Panginoong Yesus po ang nagsabi nito. Kaya ako po, ang masasabi ko lang sa inyo, mag-ingat po tayo. Baka kala nyo kay Kristo kayo. Yung pala, hindi pala. Po? Hindi pala. Kahit ipatato nyo pa si Kristo sa katawan nyo, wala, hindi po patatauhan yan. Patatuan yan. Kahit na pa-drawing mo pa sa damit mo, hindi po yan. Ayan, tingnan natin ang salita ni Jesus sa Mateo 4:4. Nung panahon na may enkwentro silang dalawa ng dyablo. Tingnan nyo po ang salita ni Jesus. Opo. Basahin. Opo. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ng tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Kita nyo po ano sabi ni Jesus? Hindi lang tayo dapat mabuhay sa tinapay. Kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Ano po yung pagkain? Araw-araw. Kung araw-araw tayong kumakain, dapat araw-araw din tayong mabuhay sa salita ng Diyos. Po? Tatandaan nyo po yan, Si Jesus po may sabi, kung totoo nakipagkaisa na kayo kay Jesus, walang dahilan para hindi po natin sundin ang ating Panginoong Jesucristo. Po? Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na reveal mo sa amin. Na yung palang sinabi ni Juan na nakita at narinig ay wala pong iba kundi ang iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas at tayong darating na aming inihintay.
Salamat po, Panginoon Diyos. I-bless mo po ngayon ng bawat isa. Ito man mga adult or bata o mga kabatahan o Diyos. Sapagkat lahat naman po kami may kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon, awit naman tayo, Tatay Hugos, ano? Diyos ay pag-ibig. Mabuting bagay po na inahawitan po natin ang Diyos, ano? Kasi ang pag-awit natin sa Diyos ay kapurihan para sa kanyang pangalan. Ano po? Kasi po, sabi nga ni Apostol Pablo, walatin ninyo ang Diyos sa inyong mga katawan. So, yung katawan po natin ay bigay ng Diyos, kaya gamitin natin sa Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Huwag nyo po sabihin sintonado kayo. Sa Diyos wala po sintonado. Sa tao lang ang salitang sintonado. Ano? Awitin po namin ngayon ay Diyos ay pag-ibig. Amen. Ayoko yung kana, yung kamay nyo ha. Ayoko yung gawin sa kitchen ha. Okay. Awitin natin, Diyos ay pag-ibig. 1, 2, 3. Pag-ibig Ang siyang siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklo natin, di mapapawid kailan pa man sa puso'y diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. Amen. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Amen. Iskapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakbo sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Amen. Diyos ay pag-ibig. Marami po salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Minsan pa, binusog mo kami sa aming spiritual na kalagayan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. At yung inaanda ng merienda ni Nanay Claring, i-bless mo po, O Diyos. Sangkapanin mo para sa aming physical. Po, sapagkat ang aming katawan ay binubuo ng dalawang kalagayan, ni physical at spiritual. Kaya nauno na po yung spiritual at susunod naman yung para sa katawan. Salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good all the time. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Permanent housing
or formerly Smoky Mountain. Opo, dito po sa Balot, Tondo, Manila. God bless us all.